Good evening! Welcome! This is your show! This is your live AGT, Anything Goes Topic, Season 8! episode 18. And today's March 20, 2026. Oy, and it's a Friday night, a holiday, don't you hear? Pero sabi nga nila hindi raw sumilip ang crescent moon Oh. So, yung idilpitin nila, bukas nila gagawin. Dahil hindi sumilip yung moon So, yung paano yung mga nagpa-fasting ngayon, Opo. hindi rin maano, up to bukas pa yung fasting nila, bukas pa matatapos. Okay, ganun po pala. Nakadepende kasi sa kailan makita nila yung crescent moon. Oh, now gets ko na tatabert kung bakit pati sa mga flag nila importante ang buwan. Crescent moon. Crescent moon. Ayan po. Good evening, Tata Bird. Good evening, Je. Good evening po sa inyong mga nanonood. How is your past few days? Yan, medyo nga nagtatabert pero okay lang. Dahil kahit ano pang mga kailangan gawin, ako, pag pinagpipray, gumagaan. Tama. Ikaw po, Tata Yes, okay din naman. Okay din naman. Okay na okay. Ayan. Kalahin mo, Tata Bert, 10 hanggang 11 araw na lang, matatapos na naman ang isang buwan. Oo nga. At nalalapit na ang Holy Week. Yes. Yung mga miyembro dyan, gawin yung present naman yung sarili ninyo sa Holy Week activities natin. Holy Week retreat natin yan. Oo, naku. Maganda yan kasi hindi po pare-pareho ang ating retreat activity. Meron at meron dyan naku, sana nag-attend ako. Naku, mapapaganon. Ito yung panahon na dapat inilalaan talaga natin para kay Kristo yung panahon na ito. Yeah. Alalahanin natin yung naging sakripisyo niya. No? Binuwis niya ang kanyang buhay para tubusin yung ating mga kasalanan, yung ating paghihirap. Yan. Yan ang gulitain natin, bigyan natin ng halaga yan. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama natin dito, pag-o-observe ng Lenten season. Yes. Ayan. Excited na po kami at excited na rin po ang lahat sa lecture at sa mga palaro ng komite. Sabihin ko na, 7 last words ang Oy. lecture natin. I-distribute natin yan sa loob ng 3 araw, up to Saturday. Ay, wow. Yes. Exciting po. Ayan, maganda yan. And, ngayon pala, Tata Bert, yung mga nakabunot ka po bang good news? Sa ngayon, ang isang good news pinalo ni Alex Ayala ng ating magaling na athlete. Yung itong kalaban niya na taga Germany, si Schegmund, ito ang apelyido is a certain Schegmund. Laura Schegmund. Tinalo niya yan. Ang ganda ng laban nila, medyo napanood ko yung konting talagang yung galing ni lumabas sa unang set kasi talo siya, alamang yung kalaban niya na isa, pero sa pangalawa at pangatlong set na-dominate na niya talaga. Wow. Yeah. Grabe, no? Diba? Parang gumagaling no? Galing, diba? Kaya, ay, nakaka-proud. Thank you, Alex. Ay katulad niya, sineselebrate ng mga kaibigan, ng mga kapatid nating Muslim, yung Eid al-Fitr na yan, which is yung tatapusin na nila yung kanilang pagpapasting. Pero tayong mga Kristiyano, may nakakalimutan na hindi natin na-celebrate kahapon. That is 19. Yung kay Saint Joseph the Carpenter. Medyo nakalimutan natin yan. Ang tawag nga dyan Solemnity of Saint Joseph. Alam naman natin na napakalaki ng naging role ni Joseph. Kaya lumaki ng maayos din si Jesus sa kanyang pangangalaga. At hindi lang yun, yung protection ibinigay niya para matakasan ni Mama Mary, ni Joseph at ni Jesus yung banta ng hari noon ni Herod, di ba? Yun. Papatayin ng mga bata noon. Dahil nga sa darating araw yung Messiah, sa katauhan ng bata na yun. Yes. Grabe no. Oo nga, Tata Bert, magandang point yan. Kasi, of course, Mama Mary, Jesus, pero na-overlook natin si Saint Joseph. Sineselebrate naman natin actually yung niya on May 1st. Being Labor Day. Then siya ang ng mga nagtatrabaho, being a carpenter. Yes.
Pero yung solemnity of St. Joseph, it falls yesterday. Oh. March 19. Yearly rin yan. Wow. Hindi tinatabay. O, de, simula ngayon, matatandaan na natin. Opo, tatabay. Kasi, ano, bigla mapapaisip ka. Grabe rin yung sakripisyo ni St. Joseph. Kasi, unat sa lahat, diba, yung matanggap niya na yung anak yun lang. Yun pa lang. Ano yun eh? Nung sinabi sa kanya ng angel, the instruction ng Diyos, sinunod kagad niya. Walang hesitation. Sinunod kagad niya. Doon sinabi, mag-pack up kayo, takas na kayo, gawa kagad. Wala nang reklamo, wala na kung ano-ano. Yes. Dala-dala ang kanyang... Yung obedience niya sa utos ng Diyos, ginawa niya. Yun ang mahalagang bahagi doon. Yes. Malaging nagawa na. Opo. Diba? Parang, mapapa-oo ka na lang kahit di mo alam. Grabe. Ako, thank you po, St. Joseph. Ayan. At dahil dyan, kakatapos si Tata Bert ng Carpenters na kanta. Carpenters, no? Joke Carpenter. Yes. Ayun. At sana po, okay pa rin kayo. Medyo ang panahon ngayon, may hangin-hangin pa din ng konti. Yan. Malamig-lamig pa nga din up north eh. Isabela, medyo may amihan pa rin. Pero pawala na rin naman yan. Yan. Summer na. Napakabilis. Ayan. Direk, ilan na ba yung ano natin, viewers na? Wow, talaga 5,000. ma-interesado sila. Naiiba kasi yung topic natin ngayon, no? Opo, baka nag-load pa yan. So, yan. Speaking of Tata Bert, napakaganda ng topic natin. Yan. Sana nga lang may paliwanag natin ng maayos. Pag-pray natin yan. Lord, May kahirapan niya, may kalaliman, pero let's see kung paano natin na madidiskartehan. yan. Ang title ng ating episode for today is God Beyond Time and Space. Grabe. Oy, lalo no. I-define muna natin ang time. Ano ba ang time? Kanta ni Time After Time. Ni Cyndi Lauper. Cyndi Lupa. Ayan. Cyndi Lupa. Ayan. Sige, hanap lang ako ng definition ng time. Ayan. So, ano ba ang time? Ito daw ang patuloy na progression ng mga pangyayari. Yan lang, tuloy-tuloy lang siya. May past, may present, future. Yan. Ano naman ang space? Ayan. Minsan, sinasabi natin yan sa mga jowa natin. Give me space. Hindi. Ayan. Ang space, ano ba? Space in science. Ang dami kasi, pwedeng tawag dito, yung outer space. Diba? Ayan. Ang space is boundless. Pero, three-dimensional na area na, or pwede rin na, yan, ito, nagtitake up ng space. Ito, lahat space yan. Diba, Tata Bert? Yan. Ikaw ba, ano ba sa tingin mo, Tata Bert, ang time and space? Sa akin, ano kasi, kung pag-uusapan ang konsepto ng spiritual world, ang time tsaka space hindi nag-i-exist. Yun ang ano nila. Bakit ganon? Ganon eh. Tama. Hindi nag-i-exist ang time and space sa spiritual world. Yan, maganda yung Tata Bert. Kaya pag nandoon ka lahat, halos nakikita mo yung mga pangyayari eh. At the same time. Everything. Future, yung current time, past, yung mga past event na yan, nangyayari all at the same time. Yan ang inaano. Sabi nila, pwede mo pala yun? Ganun. Pwede. Kanya din ang naging paliwanag na ni Senior dati. Pinag-uusapan natin tungkol sa bagay na yan. Yes. Yun, tama po si Miss Linda. Sabi ni Senior, everything is happening now. Now, yes. Wow. Ano Time yun? travel nga eh, ba't napapalik ka? Tama, ayun. So, paano, totoo bang time travel? Yung simpleng analogy dyan ni Senior, anong oras sa Pilipinas? Anong oras sa US? Diba? Tsaka yung experience na, parang narating ko na itong lugar na ito eh. Yeah. It may have happened sa past na talagang napunta ka na sa ano na yan, lugar na yan. Deja vu, yung tawagan na yan, di ba? Yan. Yes. Ang dami. Kilala ko nga to. Yan, yung mga bagay na ganyan na yan. Oo nga po. Tsaka parang mabigat agad loob ko dito. Meron yan. Yes, totoo yun. Ano, ba't
Ano ba ginagawa? Oo nga, pero inis na inis ka. Yun, yung nag-explain. Correct. Ito po ay nanggaling, may sinare akong video kay Tata Bird. Nadaanan ko sa TikTok. O, di ba? Pag TikTok, panoorin niyo yung mga may kabuluhan. Yung may mapupulot ka Yes. na kaalaman, informasyon, or whatever. Basta Correct. importante, mahalagang bagay. Correct. So, merong atheist na, ang atheist po, ang pinanganak noong 1980s. Charot. Ang atheist po, wala silang pinaniniwala ang Diyos. So, kahit ano, wala. As in, blanco. So, may nagtanong, saan ba nanggaling ang Diyos? Tinanong niya dun sa isang Christian or Catholic. Ang sagot ng Kristiyano, ang galing, si Kevin Hovind. Yun yung pangalan niya. Ang sabi niya, saan galing ang Diyos? Ang Diyos, wala yang matter. Walang time, walang space, anything. Wala siyang limit. Kasi, kung bibigyan mo siya ng limit, bibigyan mo siya ng time, ng space, hindi na siya Diyos. Tama, Tata Bert. Kasi yun din yung pinag-usapan natin sa Biblia, di ba, Tata Bert? Na parang, Totoo. oo nga, no? Oo nga. Yung creation itself, yun pa lang paano ma-explain ng scientist yun? Lahat theories yan. Yeah. Big Bang, ano pa yung Big Bang Theory. Big Bang sa alabang. Daming theory na ganyan. So, yun, Tata Bert, oo Hindi nga. kaya sila naguguluhan. Parang panggulo pala ako. Yun. Pero, totoo po yun, Yes, diba, yeah. Tata Bird? Na parang, isipin mo, itong gumawa ng tablet na to, nasaan yung nag-create niyan? Wala siya sa loob ng tablet. So, isipin nyo, itong tablet, yung mundo, yung universe, kung may creator, wala siya doon. Alangan naman, dala-dala ko to, kasama ko yung gumawa. Di ba siya nagpipindot? Yeah. Yun yung siguro pinaka-basic logic na in-explain ni Dr. Kev Hovind. Tsaka binigyan niya ng yung nakalagay sa Bible mismo, no? Yes. Sa Genesis. God created heaven Yes. and earth. Mhm. Yung pag-create ng God na yun, nagbibigay na kagad ng time. Yan. Kinreate niya ang heaven, which is the space. At nung kinreate niya yung earth at mga planeta, yan na ay mga matters. Yes. Yan. Ganon inano niya eh. Kako, everything na-create at the same time. Oh. Paano yun? Diba? May mga konsepto din at kung tawagin, at pa itong, iisa ang lahat eh. May, ano ba itong yung paniniwala na isang school of thought eh. Mamaya. Sige, okay lang. Mamaya. Yan. Okay lang yan. Meron yan. Okay. So, kasi, feeling ko, ako, nare-realize ko rin, Tata Bert, baka timely. Dami kong ginagawa. Daming deadlines. Dami ko kasing gustong gawin, sabay-sabay. So, realize ko, parang minsan, nakakain na ako ng oras, nakakain na ako ng space, ng matter, pero, at the end of the day, marirealize mo, uy, relax ka lang. Ikaw masyado mong inaalala lahat. Lahat iniisip mo. Pero, lahat yan, naisip na ng Diyos para sa'yo. Diba? Mag-iisip ka, may ganito, may kailangan puntahan, may schedule ako. Ang Diyos hindi limited ng ganun. Hindi siya limited. Siya lang nakakaalam na, ito na yung time mo para kunwari magkaroon ng pamilya. Ito na time mo grumado magkatrabaho. Diba? So, lahat, may time siya, pero in His time. Hindi yung oras natin na gawa ng tao. Diba? Kaya nga yung mga naghihintay din, mga milagro, no? Yeah. Bakit hindi sinasagot kaagad ng Diyos yung mga bagay na hinihiling ko? Kaya hindi sinasagot, sasagutin yan sa tamang panahon para sa inyo. Yes. In His time, hindi po doon sa inyong yan. At pag sinagot niya yan, doon ka mayayanig tama pala siya. Kaya talaga yung ko tinanggap dahil ito ang best time para matanggap ko yung milagro na yun. Amen. Yan. Oo nga, no? Ganun. Yan. Example, pinaka makaka-relate ang lahat. Si Senyor nagpa-seminar, nag-assign siya, tuturuan kita manggamot, tuturuan kita ng ganito, ganyan. Mga volunteers, bakit Senyor? Nandiyan ka naman, ba't tuturuan mo kami?
Basta. Dumating ang 2 years, 1 year and a half ago. Doon biglang, oh my gosh. Doon na nag-make sense. Yeah. Na, Kaya pala. Kasi may time na wala si senyor at kailangan namang gagamot. Kailangan na magdadrive. Kailangan na magluluto. Yun. O, di ba? May kinubutan ako. Yun nga lang, medyo nag-aando rin ako sa mga pasyente. Talaga hinahanap nila si senior eh. Yeah. Medyo hindi nila kasi naunawaan yung konsepto ng healing. Yeah. No? Ipinaliwanag na ni senior yan. No? Sana ang mga pasyente, no, including yung ibang mga volunteers na hinihintay ang pagbabalik ni senior para sila makapunta rito, maunawaan nila na hindi si senior ang nanggagamot. Na si senior ay instrumento lang ng healing. Sabihin ko lang, no? Instrumento siya ng healing. Si senior mismo nagsasabi, hindi siya ang nakapagpapagaling sa mga sakit ng pasyente. Yes. Yan. Ginagamit lang din siya ng Diyos mismo upang maisagawa yung healing na iyan. Sabi nga rin ni Senyor, sana ang pasyente at pati yung mga volunteers na hinihintay ang pagbabalik niya ay huwag isipin at huwag maging senior-centered. Dapat ang pasyente at yung mga volunteers na bihirang pumunta ay isipin God-centered, maging God-centered. Yan ang ano. Si Senyor mismo nagsabi kasi niyan eh. Ngayon, katulad bukas, supposedly si Jamie ang maghihiling. Opo. Pero may importanteng gagawin si Jamie. Pinapauna ko na. No? Baka hindi makarating si Jamie. Baka lang naman. Hopefully bukas malalaman po natin ang katotohanan ng binanggit na yan. No? Anyway, considering may mga preparasyon ng ginawa sa Senyor in the event na wala siya sa center, mayroon siyang mga inihanda na o ipinrepair na mga tao para dyan na mga volunteers. Na in the event na wala nga siya, mayroong papalit pansamantala sa kanya bilang instrumento ng healing. At yan ngay nagagampanan so far sa ngayon ni Jimmy. At kung wala naman si Jimmy, andyan dyan naman si Ryan. At supposedly dapat mayroon pang mga ibang volunteers, pero pagka hindi nakarating ibang volunteers, si Rosalie ang inilalagay natin. At nangyari na yan, no? At maganda ang naging resulta ng gamutan. Yan. Kaya magtiwala lang sana ang mga pasyente, mga volunteers, na tumatakbo yung healing. At dumadaan sa kung sino man ang nahirang na manggagamot sa araw ng gamutan. Ang ganda na lang tayong Tata Bert na bringing up mo yan. So, yan naman, example lang space. Oo. Kasi, yun pala, may lakad si Tito Jimmy. Bukas nyo actually yung thought pa lang na yun, tapos bukas yung may experience. God is not bound by space. Kasi, hindi pa natin alam kung sinong maging alternative or yung magre-replace or substitute ni Tito Jimmy. So, yun yung sinasabi natin na ang Diyos, yun nga yung may mangyayari, hindi mo siya ma-explain dahil siya ang nagke-create nun. Yes. Bukas, And rest assured, no? Rest assured na sa healing bukas, ando doon din ang Diyos. Amen. Whoever Yes. ang gagamiting instrumento sa healing. Rest assured, maniwala pa kayo dyan. Ay, yung faith ninyo, yung trust ninyo, ilagay nyo lang dyan. Sa healing bukas, ando doon ang Diyos. Yes. Yun, feeling ko yun din yung major key, Tata Bert, yung faith. Kasi, di ba, kung hindi mo isipin yung oras, kung hindi, parang si Miss Linda tsaka si Senyor, kaya ba deadline? Monday pa naman. Deadline, papayaran eh. Totoo. Relax ka lang, Linda, ginagano ni Senyor. Lo and behold, may pambayad ng Lunes. Itong mismong building natin. Di ba? Yes, space. Paaalisin na tayo rito ng Monday, Saturday, nag-uusap na. May nangyaring himala, Sunday. Ay, explain yun. Diba? Then pagpuntahan ng healing nung Wednesday, yabang na ni Senyor, pinapakita niya yung deed of sale.
Kita niyo yan. Yan ang mga milagrong nangyayari sa mga panahon na kinakailangan magkaroon ng himala. Yes. At nangyayari yan sa panahon na pumapasok ng pakikialam ng Diyos. Yes. Totoo, Tata Bert. Oo. Kasi, ang Diyos, nakikita niya yung nakaraan, nakikita niya yung ngayon, nakikita niya yung kinabukasan. Oo naman. So, yun nga kaya nga isusurrender mo kasi wala tayong control. Control na lang natin, yung decision natin. Pero, kung paano ma-architect lahat, ma-design lahat, naku, siya lang yun, siya lang talaga. Ayan. So, isa pa, ang Diyos talaga, pag may request ka, yun nga, yung may nadaanan na ni Tata Bert kanina. Kunwari, gusto ko nag-graduate, Lord, pero parang, kunwari, ang dami pang bayarin. May mga delay na fees sa school, no? Pero sa sobrang apura mo, lalo kang nadidelay kasi gigil ka. Yes. Pero, pag may time talaga hinayaan mo sa kanya, biglang may magbabayad na ng tuition mo na hindi mo alam. Sabi nga, you can never can tell. Diba? Hindi, yun yung nagpapakita. Huwag mong i-insist doon sa sarili mong kakayahan. Yan. No? Pagka na problema ka, nagbigay mo na kay God yan. Yes. Siya nang bahala dyan. Yes. Ibigay mo na sa kanya. Totoo yan. Kaya minsan pala tatawanan ako pag sabi, Angie, God will provide. Yan. God na bahala. Kaya natatawa sila, pero ako sa loob-loob ko, may gagawin ng Diyos. Tawanan niyo lang ako. And again, talagang meron. Diba? May sagot parate. Kasi, iniisip ko, hindi. Si Lord kaya niya. His time, His space, siya ang creator. Diba? Siya ang creator. Yun talaga yun. Ayan. Kayo po, baka meron kayong mga experience. Oo, na pwede nyo i-share. Please. Para, diba, lalo natin maramdaman na at makita din ng iba na hindi pa naka-experience. Try ko nga. Diba, try nyo lang talaga. Kayong pasyente kayo, nanonood kayo ngayon, tapos iniisip nyo, parang pupunta sa center bukas, wala akong pamasahe. No, hindi. Ang gagawin ninyo, hindi. God will provide. May mangyayari yan mamaya. O bukas, baka last minute. Naliligo ka na, wala pa rin. No? Mamaya, paglabas mo, may nagbayad ng utang sa'yo. May pamasahe ka na. Hindi mo alam, nakalimutan mo na yung pautang na yun. Yes! Basta gusto mo lang makapunta yun. Yun talaga. Totoo yan. Yung nasa iyong puso. Basta ginusto mo. Yes. Kayang gawain yan. Makita mo ng COVID noon. Kasi Tata Bert. COVID. Walang naglalakad sa kalye. Talagang gusto namin may healing. May healing na naka-schedule. Mula po sa amin hanggang dito, nilakad ko. Sinalubong na lang nila ako dyan sa may gatsan dyan. Tata Bert. Kailangan matuloy ang healing You see yung yung determination. Talaga, Tata Bert. Ilang checkpoint ang dinaanan ko dyan, nakalusot ako nakikialam na Diyos noon Dumaan ka lang sa hindi ko mache-check niyan. Importante makarating ka sa healing center. Ayun. Grabe yung Tata Bert mo. And, Tata Bert, happy 6th anniversary sa iyong paglalakad mo. Kasi sabi mo nga, itong mga time na yun, March yun COVID. You see, yung willingness ni Tata Bert, yung nagsakripisyo siya. And now, consistently, look at him. Brisk walking every Hindi, pero no joke, diba? Nakita niyo yung dedication and sacrifice. Di lang si Tata Bert. Lahat. Talaga, nung COVID, parang hindi mo maintinta kung paano nagawa lahat ng mga yun. Nakapamigay pa ng mga bisikleta. Totoo. Ang isang magandang ginawa, pinangunahan ni Senyor noong COVID, yung talagang mag-spray. Ang laking bagay yung ginawa ni Senyor na yun. Pati ako, nakasama ako 2 beses mag-spray na yun. It shows na hindi bound si Senyor ng space. Bakit? Dahil syempre, bilang taga-Paranaque siya, dito lang yung alam niyang kaya. Pero sabi niya, may pakiramdam. Dumiretso hanggang EDSA at hindi po sila hinarangan. Alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos. Dahil, pang tao yung gagawain niya na yun, pantulong yun. Importante yun. Diba?
Kung iba yun na parang, Ay, susuko na. opo. Yung mga opisyal ng ano noon eh, sabi ni Senyor, mukhang nananahimik na sa mga bahay nila. Hanggang ano lang. Hanggang picture lang. Pero hindi ubra kay Senyor yon. Kung kailangan kumilos, kilos. Yan. Yes. Yan ang public service, di ba? Ay, grabe yun. Di ba? Biglang nare-realize nyo siguro ngayon na, oo nga no, time yun. Oo nga no, space yun. Kaya yung labanan ng limit ng mundo. Yung earthly things, di ba? Earthly beings, yun, sa vigil, di ba, dinadasal natin yan. So, ayun. At dahil dyan, may hahandog si Tata Bert na kanta. Siyempre. Yes, sige. Oh, maganda tong kanta na to dahil, yan, abangan nyo. Abangan nyo lang. Yan. Palakpakan naman natin si Tata Bert. Ganda to. Maganda yung version ni Tata Bert. Abangan nyo. Oh, Tata Bert. Yan na agad. Pasok na. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Yeah! Thank you! Galing, Tata Bert! O, di ba? Tuwang-tuwa ang mga live audience natin dito. Talaga naman si Tata Bert. Ayan eh. Pakatay mo kakanta talaga. At may shinare po. Ay, nakakatuwa. May shinare po si Ate Gina. Ay. Oy, Ate Gina, thank you naman sa pag-share. Ayan, basahin ko po from Ate Gina. Yung experience ko nung nag-travel kaming mag-ina sa Belgium at Luxembourg, budgeted lang dala kong pocket money namin. Tapos yung first and second day namin, ang bilis ng ubos ang pera. Kaya nag-pray ako na nawa sumobra ang pocket money namin. Tapos nung pang third hanggang pauwi na kami ng Denmark, parang di nabawasan yung dala kong pera. Okay. Kahit ang dami na namin binili at ginagastos. Wow. Kaya pasalamat ako sa Diyos, Ama, dahil sa milagro na yun. Yan isang pangyayari, isang experience na kung saan once ang problema mo, yung kaharapin mo problema, ibigay mo na sa Diyos, ilaan mo na sa Kanya. Tama, Tata Bert. At Ayan. kung worthy ka ng ganyan, bibigay talaga sa iyo ng Diyos.
Totoo. Diba? Paano hindi nabawasan yun? Ano kayo nangyari? Diba? Material thing yun. It's mattered. Occupies time and space. Bakit ganon? Hindi mo ma-explain. Next po, Tita Belen. Ako, Tata Bert, problema ko si Remon noon. Pero nang nagdasal ako kay Lord na bahala na siya sa anak ko dahil siya lang ang nakakaalam ng mas mabuti para kay Remon. Totoo yan. Simula noon, Totoo yan. nagsikap na siyang maghanap ng work. Awa ng Diyos, hanggang ngayon ay maganda ang work. Yan. Kaya gayon na lang, pasasalamat ko kay Lord. Amen. Ang laki ng transformation ni niya pagbabago ni Raymond. Alam niya dahil talagang headache nila si Raymond. Pero makikita mo ngayon ng tao. Oo. Grabe no. Ang ganda ng buhay niya, may sariling bahay. Wow! Thank you, Lord. May sariling bahay. Yeah. At ang sakit na po ng ulo ni Tita Belen ngayon, I see. Wag na. At si Ate Aida, may comment. Ayan. Sabi ni Ate Aida, ang tuwa ni Mahal. Ano Ate Aida? Saktong-sakto yun sa topic natin. Si Ate Aida hindi bound by words and secrets. Si Miss Lydia Suribio, good evening po. Hi, Lydia. Thank you. O, i-share lang po kayo ng mga ganyan. O, di ba nakakatawa yung mga ganun? Kaya nga. Ha, paano nang... Yun yung sagot. Ang sagot ay tanong din, di ba? How, what, when, why, where. Hindi natin ma-explain yung phenomenon na nangyayari. Yes. Na, yung milagro. Di ba? Basta wag nyo lang ililimit yung sarili mo. Yes. Huwag nyo lang ililimit sa mga bagay-bagay, no? Isama mo ang Diyos. Yeah. Sa bawat pinaplano mo, sa bawat lakad mo, sa bawat iniisip mo, isama mo siya. Kung pwede na siya, laging iuuna mo. Oo nga. Oh, Yes. Hindi siya na dapat. ang Diyos na magsasabi yan, Gangway, alis kayo dyan. Kailangan matupad dito. Yan, ang sasabihin ng Diyos. Oo. Huwag kayong haharang-harang dyan. Yes. Totoo. Oo nga, no? Kasi kaya, ang Diyos yun nga, parang here, there, and everywhere. So, unahin nyo siya, gitna, lahat. Kasi kayang-kaya niyang sakupin. Di ba nga po, kung nakikinig po kayo ng AGT Bible namin na ang chapter na binabasa namin kay Ezekiel, siya rin parang, ano to? May mga anghel na may leyon, na may agila, na may gulong. Ha? Di ba? Ganun niya naintindihan yung kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? At sa inyo naman, yung kaluwalhatian ng Diyos, ipinibigay din sa inyo once na nagkatuparan yung ano. Yes. Yan. Yes. Basta magtiwala lang kayo. Magtiwala lang kayo. Tiwala lang. Ayan. Kung may right med pa nito. Ayan. Okay. Ano pa ba? Yun, kahit saang sitwasyon, dapat mararamdaman nyo hindi kayo limitado. Siyempre, bilang tao, let's be fair naman, bilang tao, hindi natin maaalis yung, may mga ganyang pag-iisip. Pero, pagkatapos nun, bitaw. Parang i-practice nyo everyday. Hindi naman kasi yan overnight na, grabe na ang faith ko sa Lord. Hindi. Process yan. Tsaka, actually, kaya nga nandyan yung mga sitwasyon na nangyayari sa inyo Inaano kayo ni Lord, balik ka na sa akin, lapit ka. Diba? Unti-unti yan. Step by step. Ayan. Remember, ang pinakaharap ngayon ng mundo, sobrang problema. Sa ating bansa, sobrang problema. Maliban pa sa problemang hinaharap mo. Lahat yan, iasa mo na lang sa Diyos. Ano mo na lang sa Diyos yan. Mariresolve yan. Mariresolve yan. Kasi kaya feeling ko, tingin nyo, hindi siya nare-resolve or kasi naiinip kayo. Totoo. Ayan. Diba? Natural lang yung takot minsan. Yes. No? Natural lang yung takot. Pero, still, ipagkatiwala mo pa rin sa Diyos kahit na medyo takot ka. Tama, no? Labanan ng tiwala, ng pananampalataya. Oo nga, no? Parang, Tata Bert, sa gera, sa mga desisyon, sa inequality, sa corruption. Parang, yung mga tao nga, syempre yung iba, siguro, may Diyos pa ba? Ganun. Yan. Nagtatanong sila ng Nagtatanong Pero, laging tandaan, lahat i-reference nyo, kaya may Biblia, may Job. Merong mga nangyari sa Israelita, kay Abraham. Ang dami din nilang sufferings, pero dumating yung oras na
pinakita talaga ng Diyos kung sino siya. Ah, diba? Ang sarap pakinggan, ang sarap malaman yung mga ganun na, hindi Lord, kaya nangyayari to kasi alam kong inaano mo ko, sinishape mo ko. Kaya naging bilog yung shape ko, Lord. Sinishape mo ko na maging, na lumapit ulit sa'yo, na magtiwala ulit sa'yo. Kasi yun yung nawawala sa atin. Kasi isipin mo kung lahat, spoon-fed na ni Ama, ni Lord. Ano na, wala nang purpose. Wala nang meaning. Hindi mo na mararamdaman yung milagro doon. Yung milagro. Totoo naman. Yun mismo sinabi ni Sinda. Hindi niyo na mararamdaman yung milagro. Ayan. Yun. Tinanong niya din yan, di ba? Bakit hindi mo na nabigay sa akin para hindi ko problema? Hindi mo naramdaman. Yun, totoo naman. Yes. Totoo po. Oo nga, no? Yes. Hindi mo na Oo, hindi pwede binibigay na lang yan. Oo. Hindi. Ayan. Napakaganda. Ganda ng mga testimony ni Ate Gina at saka ni Tita Belen at ni Tata Bertan. Siyempre, Tata Bertan, basta lahat ng volunteers dito, ano na yan eh, subok na. Yan. Kaya, maganda na yun, sinishare namin sa inyo to kasi gusto namin, hindi lang naman kami. Totoo. Yung mahawa kayo, makuha niyo yung sikreto kung paano nakukuha yung mga milagro. Hindi lang sa buhay namin dumarating yung mga bagay na ay naakala namin imposible. Naging witness din kami sa mga Yes. bagay na yan. Sa mga pasyente mismo. Yes. Mga hindi makalakad na. Nakakita Nakalakad. naman. Ay, Yung mga hindi nakikita, ay hindi nahirapang makakita dahil sa... ano ba yun? yung mga hindi makalakad, nakakakita na ngayon. Ganun kagaling ang Diyos. Hindi, yan ang medyo nami-miss natin sa talaga sa totoo. kakalugan ni Senyor talaga. Oo po. Kaya Senyor, balik na. Oo. Patawanin mo naman kami na sobra-sobra. Oo. Kaya ngayon, Senyor, ikaw na hindi na namin nakikita. At hindi ka na nakakalakad papunta dito. Ay, ayun. Grabe talaga ang mga ano. Ayan. At tulad ng daming mga milagro, tulad na dati hindi ako marunong kumanta. Okay, isi-segue na natin, no? Segue na natin yan. At ngayon, wala kayong choice. Yeah. Dahil baka pinagdasal nyo ko. Pasensya na. Kung baka, Lord, sana naman, siguro, nung mga first, second season, ikinata kayo kay Angel. Lord, baka naman, paano nyo na si Angel? Eto na, hindi na ako tumigil kumanta. Ay, mga dasal nyo, medyo ayus-ayusin. Joke lang po. Patawa lang ako. Ayan. Para ano din tayo. Kasi yun ang gusto din ni Lord. Ang gumanda ang boses. Kala nyo. Asan na yung kakantay ko? Lord, I thought you're not bound by space, but di ko makita yung space ng kanayon. Ayan po, kakanta lang po ako. Ito po ay Christian song pala sa mga pinanganak ng 90s. Akalain yung Christian song to. Lost in Space. Mababa. Wala pa. Sometimes I get tired of this first attitude. You are the one thing that keeps me smiling. That's why I'm always wishing hard for you. 'Cause your light shines so bright. I don't feel no solitude. You are the first star in night. I lost in space without you. And I
Nagagalit po yung aso sa boses ko. Feels just so fine. When we touch the sky, me and you. This is mine, idea of heaven. Why can't it always be so good? But it's alright. I know you're out there doing what you gotta do. You want a soul satellite. I'd be lost in space without you, and I will never lose my faith in you. Para sa na-hypnotize eh. Get to heaven if I do. Lord, bigyan niyo po ako ng milagro ngayong gabi ito. Alam niyo naman kung gaano. Ayan, tumigil. Yan na po ang milagro. Ang sagot ni Lord, tumigil ka na. Angelica Yanera. Grabe ka, punyang lakas mo kay Lord. Di ba? Yun ang mga, sasabihin nyo hindi totoo ang Diyos. Sasabihin nyo pa, ako, eto, live tong nangyayari. Siguro sa isip-isip ni ano pinagagalitan siya. Kasi ganito pa nangyari. Nung kumanta po ako, tulog po yung mga aso. Nung kumanta ako, natulala, nagising po yung isa. Nagtataka siya. Ano ba tong elementong tong kumakanta na to? Kasi tingnan po. Ito po kasing asong to. Ano po yung kumakanta? Yan po yung sumasabay kay Tita Hermie sa Yung si Punyong, si Sopronyo. Tangina naman. Yung tulog na anak ko. Tapos so, sinabi ko kay Lord, bigyan milagro. Tinigil naman ni Lord yung wifi. Ay, ako. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ito yung gusto niyang topic. Kailangan natin ng pruweba kung bakit talaga. Bakit? Sakit ang mata ko. Hindi ako. Okay, next time, Tata Bird, ikaw na lang po kamo. Ayan. Ayan na. Okay na po nyo. Hindi ko na-reach ang standard. Ay. Sige po, Tata Bird. Ano na? Di ko na kailangan mag-explain. It happened. It's happening. It happened. It's happening now. It will happen soon. Ay! at ano kasi, everything happens now eh. Yes. Past, yung nangyayari sa past, yung nangyayari ngayon, pati sa future. So, kung namumblema ka sa future, huwag ka mag-alala, nakikita na ng Diyos yan. At alam niya ang gagawain para sa iyo. Kita na niya yan. So, magtiwala lang. Yun lang importante, magtiwala. Yes. Tama, Tata Bert. Pero baka Tata Bert magtanong sila, if everything is happening now, ano yung past? Now din yung past na yun? Parang ganon. Dahil, yun nga, sinasabi na ngayon nangyayari ang lahat eh. Oh. Sa spiritual world. Yes. Totoo. Ito po, ay nag-comment pa yung nanay ko. Sabi ni Nita, hindi ko anak yan. Mas magaling pa kumanta si Sopronyo. Ay, naku. Ay, yung bismi ko, hindi na ako makainga kanina. Grabe. Ganun po kami kalakas kay Lord. Lord, hindi pa yung milagro. Ayan, tinigil na yung wifi. Ay, Ate Irene, lahat po ng alalahanin ay binigay ko sa Ama. Yun po, araw-araw na safe ang anak ko ay milagro na para sa akin. Salamat din po kay Mama Mary. Totoo yan ako. Napakatsaga ni Ate Irene magpa-pray over. Yung biyahe. Di mo, ako talaga.
From Ate Mean, grabe tawa ni Linda, nakakahawa. Yeah. Yun ang purpose ko eh. Talaga, siguro sabi ni Lord nung pinanganak ako, ito ang purpose ni Angelica. Hindi ko pagagalingin ang boses nito para matawa kayo sa AGT. Ay, grabe yun. Grabe, diba? O, live it. Tulog ulit, di na ako kumanta na. Bakit ulo ko sa hipon nyo? Sabi niya, bakit ganun? Hindi naman ganun yung mga singer dito. Ako, pasensya ka na po nyo nga. Ayun. Tapos yung Tata Bert, yung isa pa, yung binabanggit ni Tata Bert sa Bible, dun mo malalaman na hindi bound by time. Kasi yung una pa lang, in the beginning, walang sinabing oras dun eh. Wala. In the beginning, God created, yun na. So parang paano mo mame-measure yung creation, yung time na. Actually, kahit nga Tata Bert yung on the first day hanggang sa seventh day, hindi 7th day, pero hindi mo alam ano yung measurement. Kasi nung time eh, wala rin measurement. So, Actually, yung day na tinatawag na yan, kung ilang taon na talaga yan eh. mga po, mga 1,000, di ba? So, hindi. Pero yun, minsan tatabrit ako kunwari, paano mo napuprove na may Diyos? Ang talagang bira ko sa kanila, o lahat ng to, explain mo. Yan lang eh, yung pa-explain mo. Hindi kasi sabi ng scientist, theory yun. Pag sinabi mong theory, hindi siya proven. Oo, totoo. Diba? Inisip lang. Oo. Pati yung, ano po yung Tata Bert, yung kay Charles Darwin, diba? Ay, evolution. Yes, yung evolution. Lagi sinasabi sa inyo, kung totoo yun, dapat may... Meron pa nag-e-evolve ngayon. Yes. Pero wala eh. Wala talaga. Minsan nga may nagtanong kay senior yan, ano yung pinakamalapit bukod sa Biblia na libro para na mga tungkol sa Diyos? Sabi ko, wala, Biblia lang. Oh. Walang iba. Wow. Bukod sa Biblia. Yun lang. Ano pa yung ibang Yun lang. libro? Wala na. Eh, inaasahan niya siguro kasi babanggitin ni Senyor yung tungkol sa Quran o yung ano na. Ay, oo. Yan na yan. Yan na lahat nakasulat yan. Nakasulat na. Yan, wala iba. Grabe. Bible lang talaga. Andiyan dyan talaga lahat. Yan na lang. Oo. Tsaka, pag yun nga kami ni Tata Bert, pa nagbabasa kami, di ba yung tungkol sa Israelita, sa Babylonia. Paulit-ulit, kahit hindi lang yung pangyayari, yung instruction ni Yahweh, di ba? Bakit kaya paulit-ulit? Ay, sabi kasi ni Senyor, kasi nga una, matigas ang ulo ng mga tao, hindi nila Totoo napapakinan. Totoo naman. Pero di ba, hindi napapagod yung Diyos. So kung paulit-ulit, ibig sabihin, lahat nga, nung sinabi niya, nung nangyayari, is nangyari na. So yun na yung, siguro yun yung sinasabi na, everything that's happening is now. Kasi umuulit lang. So itong pangyayaring to, Hindi natuto pa rin talaga. Kaya nangyayari na naman. Kita mo yan. Hindi ganyan ang mundo, hindi ganyan ang Pilipinas, kung hindi umuulit. Totoo. Dahil na rin sa katigasan ng ulo ng mga Israelita noon, yung mga tao rin ngayon. Totoo. Parang as basic, di ba? Parang kung paulit-ulit yung binoboto nyo, ganun pa rin ang magiging buhay mo. Kung paulit-ulit ang desisyon mo, magnakaw, gumawa ng masama sa iba, ganun. Maging ganun pa rin ang buhay mo. So, oo nga, bigla mo na-realize, oo nga. No? Kaya, huwag po kayo mag-alala, hindi ko na po uulitin yung natapuan. Ayan po. Ayan. Kayo po, mag-share po kayo ng mga milagro. Nakakatuwa yung mga binasa namin kay Tita Belen. I'm sure marami pa dyan na Tata Bert. Lalo na kay Tata Bert, nakikita niyo mga gumagaling dito. Ay, oo. So, grabe. Yun ang parang... Diba? Ate Olive pa lang. Yun. Diba? Isang pinakamatinding... Grabe. Ang tawag ko nga dyan kay Olive, three-tiered o three-tiered na pangyayari. Okay. Una, gumaling yung cancer niya. Mm. Pangalawa, yung bahay bata niya naayos. Grabe.
wasak na yun dahil sa ano na bombard na ng ano yun, chemo eh. Wala talaga sinabi, tinunpirmis mo na doktor, wala na yun eh. Opo. Hindi na. Pero bumalik ulit. Talagang, kumbaga sa ano na gumana uli yung bahay ba. Opo. At yung pangatlo, nagkaanak. Kaya 3 milagro yun. Yes. Oh, paano i-explain yun? Oh, kaya nga pati yung doktor, for sure, nagulat Tata Bert, di ba? Paano din ma-explain ng mga to? At ang Diyos, pag nagbigay talaga ng sagot sa inaanong kumpleto, Yes. kay Olive, kumpleto eh. Paano sinasabi niya, kinumpleto niya uli yung pagkababae ni Olive. Oh. Hindi kumpleto kasi kung sila na yung ano niya eh. Hindi. Opo. Binuo niya uli yun, yung bahay bata, nagkaanak pa. Kaya yung pagkababae ni Olive, kinumpleto. Ganun ang milagro kasi kailangan kumpleto. Kompleto. At umasa kayo, pagkakaroon din kayo niyan at kumpleto din. Yes. Konting patient, konting panahon ng paghihintay lang. Yes. Dahil darating yan mula sa Diyos in God's time. Totoo. So, kasi gusto niyo maging patient, pero baka nakakalimot kayo na may mga ginagamit at tao na sitwasyon para turuan kayo maging patient. Hindi basta na lang, mamagicin ko, magiging patient ka, maging mapasensya ka. Hindi po ganun. Kailangan tinitest na, o sige nga, nagdasal to na maging patient, maging understanding, na maging tiwala sa akin. Tingnan natin. Diba? Samahan ako. Yes. Samahan ng gawa. Totoo po. Totoo yun. Magawa mabuti. Yes, yun talaga. Yung Domino effect yan eh. yes, tama yun. Sabi ni Miss Linda, domino effect. Opo. Lahat, yung good karma, good blessings, lahat. Totoo yun. Ay, ako. Pati yung mga tao na malalapit sa iyo, Yes. lumilipat isa, pati sila doon sa sabad yan, sa mga milagro dumarating, mga blessings na Yes. dumarating sa iyo dahil may ginagawa ka nga na para sa kapwa, Yes. para sa Diyos, pati mga taong mahal sa iyo, magkakaroon din yan. Totoo. Tulad ni Mahal, di ba? Totoo? Yes. Yan. Tsaka, hindi siya puro material ha. Yung safety. Importante yun. Di ba? Ilang manawag na yung may mga aberya, pero bakit ang gaan Ang pa rin ganda ang pa, pag-uwi? nakakauwi pa rin maayos. Oy, yan si Ate Irene, nagdadasal. Si Ate Vane, nagpapa-pray over. Yung mga simpleng, maging maayos ang yung trabaho, maging okay ang pamilya, maging hindi nyo kailangan ng mananalo ka sa loto para lang ma-prove mo na, ito, hindi yun eh, hindi. Sa ibang paraan niya gagawin yun. Kasi, doon mo malalaman na hindi siya bound by matter. Kasi hindi niya just because of pera niya idadaan o ibibigay sa diba? Ganda pag-usapan. Ganda pag-usapan ng Diyos. Oo, totoo naman. Sobra. Ayun. So, sa akin, Tata Bert, bago mag-closing song si Tata Bert, si Tata Bert, wag na po kayo si Tata Bert ang closing song. Yun sa akin po, ang ganda ng topic. Actually, very malalim, pero trinay namin ni Tata Bert gawin siyang para maintindihan nyo na makakarelate. Totoo. At hindi lang po sana makarelate, talaga ang prayer namin makuha nyo yung sikreto, magtiwala. Talaga, nanggagaling yan sa kabutihan ng puso, sa pagmamahal ng iba, sa pagsakripisyo para sa ibang tao. In short, huwag maging makasarili. Yun lang. Kasi doon nag-umpisa lahat. Ang inggit, ang kasamaan, lahat. Yun lang po ang prayer namin. Sana may experience so para dumami ang mag-share. Hanggang dumadami yan. Diba? Ang daming nakakakita. Ang daming, oh my gosh, totoo talaga. Mapapaganon ka eh. So, ayun lamang po. Always remember na God is not bound by time, nor space, nor matter, nor anything. Because He is God. He is limitless. Hindi niyo siya kaya bigyan ng hangganan, ng kondisyon. Ang tanging Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Tata Bert? Yes. God is omnipotent. Meaning, all-powerful. Kaya niyang gawain ang lahat yan. Kaya niyang, yung pinakamahirap na milagro, sisiw kay God yan. God
is omnipresent. Oh, ganda nun. Yes. God is in every place, at the same time. Kung saan ka man, nandoon ng Diyos. Kung saan man si Miss Linda, nandoon ng Diyos. Kung nasaan man si Adja, nandoon ng Diyos. Nandoon ng Diyos sa lahat ng lugar. Wala pong maikakailang lugar sa Kanya. God is omniscient. Kita niya lahat eh. Kita niya lahat yan. Walang lulusot sa Kanya. Ganun po yan. Kaya magtiwala po kayo sa Diyos. Ano mang problema na meron kayo, sisiw yan sa Diyos. Pero syempre, hindi ganun kadali. Kinakailangan may gawain ka rin on your part. Amen. So, kailangan may gawain ka rin. Para naman ika nga yung milagro na manggagaling sa Diyos ay bumaba rin para sa iyo. Ganun po yun. Ganda. Ganda nung last year. Omni. Oh, yung omni. Thank you, Tata Fer. Thank you po sa inyong pag-share at panonood. Pero syempre, aawit na tayo ni Tata Bert. Palakpakan naman natin muli si Tata Bert. Yan. Sabi nila, sa wakas, Tata Bert. Opo. Baba ko na po ah. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slip there widely as they slip away across the universe. Pools of subtle waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Touch me under like a restless wind inside a letter box. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of lighter shades of light are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.
po si Ate Gina. Okay. Sabi pa ni Ate... Ay, sorry, si Ate Mean pala. Sabi po ni Ate Mean, a miracle happened sa bayaw ko na si Nestor Landicho. Nagka-blood clot sa ulo niya while on vacation sa Batanes 7 years ago. Na ICU siya, then transferred sa Cagayan Medical Center. Pinapray over ko sa Yes, center. natandaan ko yan. Natandaan ko na. Yan. Himala talaga. When diagnosed again, sabi ni Dr. Cinco, the blood clot was gone. Ganun. Totoo, tatandaan ko yan. Tama. Grabe. Sa Batanes pa yun eh. Grabe, no? Yan. Doon inabot. Kita nyo na ang milagro. Kaya, naku po, sana simula pagkatapos ito, magkaroon na kayo ng milagro na tulad ng experience namin. At mamayang gabi, samahan niyo po ang online prayer vigil 10 p.m. Sa mga gusto pong manood ng replay sa Senior Anthony Vivero Facebook page, meron din po sa YouTube, Anthony Vivero-AGT, at sa anthonyvivero.com kung gusto niyo po makita yung mga proyekto at kung paano pa nagsimula si Senior. And bukas, At Tatamer, bukas, bago po ang gamutan bukas, yung 179 lecture po natin. yan. Yan. Thank you po. Sige po. God bless po. Good night.